Tiniyak ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na pag-aaralang mabuti ng Korte Suprema ang mga petisyong inihain laban sa pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT. Ayon kay Sereno, hindi sila maglalabas ng desisyon ukol sa mga hiling na Temporary Restraining Order o TRO nang hindi nagsasagawa ng masusing pag-aaral. Gagawa ng rekomendasyon ng Korte batay sa magiging desisyon ng member in charge na mag-aaral sa kaso. Samantala, inihain na kaninang hapon ng Bayan Muna Party List ay 3 petisyon na humihiling na ipatigil ang taas pasahe sa LRT at MRT. Samantala, umapil ang Malacanang sa publiko na unawain ang taas singil sa pasahe ng MRT at LRT. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, ang mga proyektong inilatag ng pamahalaan ay para sa mas epektibo at maayos na sistema ng mga tren. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Kati. Tiniyak nga ng Malacanang na prioridad ng Aquino Administration ang kaligtasan ng riding public. Natag na mga proyekto na titiyak sa mas epektibo at ligtas sa biyahe ng publiko gamit ang MRT at LRT. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, sisimula ng improvement project sa loob ng taong ito. Hiniling na rin ng palasyo sa publiko ang pangunawa sa harap ng usaping fare adjustments. Nakalatag po dyan yung buong time frame para sa bawat proyekto na kasama dito sa MRT3 Improvements and Upgrades for 2015. Pinapakita po natin ito upang ipaliwanag at ipaunawa sa ating mga mamamayan yung konteksto ng pinag-uusapan din ngayon hinggil sa pagbago ng sistema ng pagsingil, na yung pagdadagdag ng singil sa pamasahe, kasabay naman ito yung seryosong programa sa pagpapahusay at pagpapabuti ng mga pasilidad ng MRT at LRT. Kaya hinihiling po natin yung pag-unawa ng ating mga mamamayan sa mga kasalukuyang kaganapan. Kabilang sa isasaayos ang signaling system at overhauling ng traction system. Setyembre ang dating ng 48 bagong bago na tutugon para sa dagdag na biyahe ng MRT at LRT. Kapag tinunghayan natin ang chart sa ating harapan, makikita pa natin ang iba pang mga mahalagang proyekto tulad ng mga sumusunod: upgrade of ancillary systems like power substations, depot facilities for parking, construction of North Avenue Turnback and Taft Avenue Pocket Track Extension, upgrade of signaling system, overhauling of 25 light rail vehicles, overhauling of traction motors, installation of new radio communication system. Mapapansin natin sa chart na nasa ating harapan na yung implementation po nito, karamihan ay nakatakdang sa February 2015. Sa katunayan, nag-umpisa na rin yung proseso ng procurement ng mga serbisyong patungkol dito. Ina-announce pa kasi muna yung pagdaraos ng public bidding, pagkatapos yung pagdaraos mismo ng bidding, yung proseso ng pag-award at publication. Wala na maepekto sa pagpapatupad nito sakali magpalabas ng TRO ang Korte Suprema sa pagpapairal ng fare adjustment sa inihahing petisyon ng ilang grupo. Nakalaan na kasi yung pananalapi at mga resources para sa lahat ng mga proyektong ito. Hindi naman yun maapektuhan kung magkakaroon man ng legal action that will stay the implementation or reverse the implementation of the fare adjustments. Kaya nga mahalaga na mabatid, maunawaan at malaman ng ating mga mamamayan na ang pinakamahalaga pa rin para sa pamahalaan ay yung paghahatid ng mas komportable at mahusay na serbisyo. At sa harap ng improvement projects, tiniyak ng Malacanang na may proseso na rin ipinatutupad para papanagutin ang nagkaroon ng umano'y pagkakamali at kapabayaan sa maintenance ng MRT at LRT. Magbabalik tayo, meron tayong makikitang mga kahinaan, meron tayong makikitang mga pagkakamali. At meron namang mga proseso para repasuhin yun, para baguhin yun, para papanagutin yung mga nagkamali o may pananagutan. Ang sinasabi lang natin dito, hindi tayo pwedeng mag-focus lamang doon sa paninisi kaya o sa pag-assign ng blame, o yung paggalit doon sa mga nagkamali o sa nagkulang. Kasi nga, sasabihin pa rin sa atin, o sige, pwede ninyong gawin yan, kaya lang tuwing umaga,
luluwas yung mga magpupunta sa opisina, magpupunta sa paaralan, gagamitin pa rin nila ito. Kaya hindi ba malinaw na ang prioridad pa rin ng pamahalaan dapat ay yung pahusayin yung serbisyo at pabutihin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng mga gumagamit ng LRT, MRT. Sinabi pa ni Secretary Coloma na may ilang mga rehabilitation projects na matatapos o makukumpleto ngayong taon hanggang 2017. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.